especially doon time nila kasi hindi naman biro yung pagdadala ng materialis galing doon sa napakalayong bayan na pinanggalingan ni Nehemiah kung babalikan nyo. Para madala mo lahat ng materialis na kakailanganin mo sa Jerusalem, siguradong taon at siguradong daming tao ang ginugol doon para iyon ay madala doon. Para ma-utilize mo yung mga gamit na gagamitin sa pagpapatayo ng Jerusalem, napakalaking bagay nun. So yung cooperation na pinag-uusapan natin kanina pa, ang naitulong nun, epektibo nitong na-utilize. Kumbaga ba, kumbaga ba na ano niya, na sinigurado niya na magagamit lahat ng resources na walang masasayang, nasusundan. Masigurado na lahat ng kagamitan ay mamamaximize ang paggamit at mamiminimize naman yung wastage. Kumbaga ba, naging mabuting steward itong si Nehemiah na hindi porket bigay lahat ng materialis ng hari, sige lang siya ng sige. Sabihin na natin, humingi ulit siya sa hari, pinagbigyan siya. Pero ang tanong, sa pagkuha niya doon sa panibagong resources na manggagaling doon sa gubat na ni Asap, di ba? Hingi pa sa ng paintulot. Sa palagay niyo, mabibitkiano niyo yung time limit na binigay niya sa hari? Baka nga mag-overtime siya kasi nga ang daming nasayang na materialis. Kasi kung hindi sila nag-coordinate na doon sa pangangailangan sa resources nila, maaring masira o masayang ibang materialis na gagamitin nila. At ito yung nakakalungkot sa mga Kristiyano ngayon, sa panahon ngayon. Di po ba? Kumbaga ba, kapag tayo nakakatanggap ng mga resources mula sa Panginoon, ang kadalasan, hindi natin ito pinapahalagan at hindi natin ito iniingatan. Kaya minsan, nasisira at sabi nga, nawawalang halaga. Pero kung mapapansin nyo, itong si Nehemiah, dahil sa kanilang coordination, na-utilize niya lahat ng mga resources. Walang nasayang na kagamitan. So, di ba, isang dapat na matutunan natin na bawat biyayang ibinibigay sa atin ng Diyos, dapat natin itong pagmalasakitan at saka maging good steward tayo. At ito yung ginawa ni Nehemiah, kaya niya naging maayos yung pagpapagawa ng Jerusalem. Kasi napagawa niya ng buo yung Jerusalem na walang nasayang. Kasi kung nagkanya-kanya sila, baka yung mga taong malalakas kay ganito, kasi siyempre hindi lang naman siya yung namumuno, baka ipinagkatiwala niya sa ganitong tao yung, ikaw bahalang distribute ng mga kahoy, ikaw naman bahalang mag-distribute ng mga itong kagamitan. Kung ang naging kalakaran noon ay palakasan, baka yung ibang, malakas ako doon kay bigyan mo sa akin yung pinakamatitibay dyan. Di ba? Alam mo naman ng mga Pilipino ngayon, ginagamit yung palakasan. So, maaring, kung walang coordination mula kay Nehemiah at saka doon sa mga namumuno, maaring hindi nila na-maximize yung mga materialis na dala-dala niya para magawa ang buong Jerusalem. Pero salamat na lang kasi nga, walang ganung nangyari kasi nga naipagawa nila ng maayos yung Jerusalem. So napakalaga ng coordination. Isa pang nagagawa ng coordination doon kila Nehemiah, nagkakaroon sila ng proper direction. Nagkaroon sila ng direction na bawat individual, bawat team na sa kanilang ginagawa, tiniyak nito na bawat isa ay naka-align at gumagawa sa kanilang dapat na gawin. Kung ba, ito yung gagawin natin. So lahat ng mga taong gumagawa doon, may direction sila kung ano yung dapat nilang gawin. Hindi sila nakakapa, ano ba yung gagawin natin dito? Hindi niya, kung ba, alam ng bawat isa yung dapat niyang gawin. Alam niyo po, dahil sa epektibong koordinasyon ng bawat isa, tumatanggap ng malinaw na guidance mula kay Nehemiah. So, dahil doon, na-guide sila, napatubayan sila, na pinaunawa, alam niyo po kasi ito muna ang nangyari, na ipaunawa doon sa mga tao, na ipaintindi sa kanila yung kanilang papel, yung kanilang tungkuling dapat gawin. Kasi nga, kapag alam mo yung dapat mong gagawin, naiintindihan mo yung dapat mong papel, na dapat mong, yun nga, alam mo yung ini-expect sa'yo, alam mo yung inaasahan sa'yo, kaya alam mo yung kung ano yung dapat mong ibigay.
Di po ba? Parang ang hirap naman kasing gumawa ng isang bagay na hindi mo alam kung saan patungo. Nasusundan po ba? Pero alam niyo po, itong si Nehemiah kasi dahil sa pakikipag-coordinate niya sa bawat isa, naipaunawa niya na ito yung kinakailangan natin gawin matapos natin itong pader para hindi tayo maging kahiya-hiya. Di ba? Yun yung pinaka realization niya doon sa mga Israelita. So, dahil doon, alam ng mga Israelita yung ini-expect sa kanilang gawin na matapos itong proyektong ito. Kasi kung tayo, di ba, pag tayo bibigyan halimbawa ng isang project, tapos hindi mo alam kung saan ka magsisimula at kung paano mo ito tatapusin, parang nangangapa ka kung paano mo yun matatapos. So dito kay Nehemiah, napakalaki yung nagawa ng coordination para mag-guide sila at matiyak nito na lahat ng bawat isa sa kanila ay naka-align sa isang misyon na dapat nilang matapos. So, nakatulong ito na ma-minimize nila at mabawasan yung confusion. Alam mo, ito po yung nakaka-ano po kasi, kapag may isang sa napakaraming grupo, ang nakapagpapabagal o nakakapaghinder, yung pagkalito ng mga bawat isa. Kasi hindi mo alam yung gagawin mo eh. Pero dahil sa koordinasyon nila ni Nehemiah, na-avoid yung mga conflicts. Kasi kapag nalito ka, syempre hindi mo alam ang gagawin mo, magkakaroon kayo ng conflict ng mga kasamaan mo. Yung ginagawa mo pala, may iba nang gagawa, so nagbabangga-bangga kayo, hindi natapos yung isang proyekto. Kasi imaginein mo, kung hindi niya na-distribute, sabihin na natin na-distribute sa bawat isa yung yung gagawin niya. Kasi binasa natin, itong parteng ito ginawa ni ganitong pangalan. Yung kasunod, ginawa ni ganito. Kung wala silang coordination, maaring yung pader na ginagawa nito, pagdating niya sa gitna, magkasalubong na pala sila. Nasusundan, may time limit sila. Alam niyo po, hindi lang ito yung magiging problema nila kasi may mga kalaban pa sila na hadlang para sila ay pigilan sa kanilang paggawa. So dapat, itong ginagawa ni Nehemiah na pagdidistribute, pag-oorganisa, pag-coordinate sa kanila, ipaliwanag niya na dapat sabay-sabay tayong gagawa para dire-diretso, tuloy-tuloy. Kasi kung kanya-kanya tayo, maaring natapos mo na nito yung kabila, tapos yung kabila hindi pa pala nasusundan. So malinaw sa bawat isa yung direksyon na gagawin nila, ang muling maitayo ang muog at pader ng Jerusalem, at bakit nila kinakailangan gawin yon. So malinaw yun sa kanila. So meron silang direksyon na kinakailangan gawin. So dahil sa coordination, nagkaroon sila na-ensure sila ng kanilang cooperation, nagkaroon sila ng pagkakaisa. So, alam nyo po, yung deliberate action ng mga namumuno, ibig sabihin, yung tahasang ginagawa ng mga leader, especially ni Nehemiah, kumaga ba, na yung mga plano niya, yung mga mahusay niya, mga strategies, dapat naka-align at dapat sumusunod lahat ng tao. Kasi kapag merong hindi sumunod, makaka-apekto yun sa kabuuan ng plano. Susundan. Tapos, naka-align din yun sa available resources nila. Kasi nga, sabi ko sa inyo kanina, kung merong masayang na resources sa kanila, makaka-apekto yun sa kabuuan ng kanilang proyekto at plano. Siguro kung may nakapagpagawa na sa inyo ng bahay dito, tapos nagkamali yung foreman, di ba, kapag nagkamali yung foreman, panibagong giba, panibagong, ako kasi kapag trabaho ko sa construction, kapag nagkamali yung, halimbawa yung instruction yung engineer, tapos nagkamali rin sa architect, at hindi nagustuhan yung nakita sa plano na hindi tama, kasi hindi magtutugma hanggang taas yan eh. Ang gagawin talaga niyang gigibain yan para maitama, maikorek. Kasi kapag may hindi tama doon sa plano, at ipinagpatuloy mo, masasayang yung materials, yung oras, yung resources, yung pera nasusundan. Kaya alam niyo po itong si Nehemiah, dahil sa kanyang coordination, na-ensure niya yung cooperation ng bawat isa. Nasigurado niya na lahat ng tao ay susunod para hindi masayang yung resources na kanilang hinahawakan. Tapos, na-promote nito yung pagtutulungan ng bawat isa at na-emphasis niya yung kahalagahan ng collaboration ng bawat isa. So dapat, kumbaga ba, sabihin ko na lang sa ganitong simpleng salita, dapat tayong lahat ay nag-uusap-usap. Nasusundan. Ang nakakalungkot, marami ang
sabi ko nga sa inyo kanina, marami yung nagkakaroon ng yung hindi pagkakaintindihan kasi kadalasan ang dahilan hindi nag-uusap-usap, nasusundan, especially sa isang proyekto. Kaya kayo hindi nagkakaunawaan kasi nga may mga bagay pala na dapat ginagawa kayo, na dapat nagtutulungan, dahil nagkakanya-kanya, nasusundan. So, dapat na-emphasis dito yung collaboration at saka teamwork sa kanilang ginagawa. Alam niyo po, kung walang cooperation, ang pagtutulungan nila ay maaring matigilan. Siguro, mag-hesitate yung iba na tumulong. O kaya mag-aatubili naman yung iba na, naku, yung mga nag-lead naman nito sa amin, parang hindi naman ganun kasigasig. So, ang mangyayari, maantala yung progress ng ginagawa nila. So, dahil sa cooperation ng bawat isa, na-enhance nito yung, napataas nito yung moral ng bawat isa. Alam niyo po, napakahalaga, especially sa isang gawain. Kasi, especially sa gawain sa church, ang church naman natin, walang sweldo yan, di ba, pag gagawa ka. Ang inaasahan mo lang yan yung cooperation at saka yung participation ng mga manggagawa. At hindi mo po pwedeng pilitin ang isang manggagawa na gawin yung gagawin niya para sa Panginoon. Kasi sa Panginoon di po ba? Alam niyo po, ganun din kay Nehemiah, napakahirap mong ipilit doon sa lahat ng yun na tapusin niyo yan. Kasi kung hindi, yari kayo sa akin. Kasi volunteer lahat lang yan eh. Sino ba sa inyo rito yung makapilit sa isang volunteer? Kasi any moment, pwedeng magbago sila ng isip at hindi sila pwedeng pigilan ni Nehemiah doon. Nasusundan. Kasi ano lang naman niya, ang hiningi niya lang doon sa mga tao, pakikiisa at saka, alam niyo po ba ganun din sa church, napakahirap pong ipilit doon sa isang manggagawa nang dapat niyang gawin. Kasi volunteer siya eh. At ito yung nakakalungkot. Meron akong gusto i-drive, pero sige, mamaya na lang. So, ang gusto ko lang rito, alam niyo po ba, napakahalaga kasi ng papel ng koordinasyon para ma-motivate ang bawat isa na magkaroon ng unity sa isang gawain. Napakahirap kasi na sa isang gawain, mapagkaisa mo yung damdamin at kalooban at yung pagnanais ng bawat isa na makapaglingkod sa Panginoon. Especially, ito sa case nga ni Nehemiah, napakahirap nito kasi hindi biro ang pagtatayo ng pader. Napakahirap mong papagkaisa ang lahat ng tao na iba't iba ang level ng pamumuhay. Paano mo pakikibagayan yung mga, may mababasa nga tayo dito mamaya, kasi merong isang grupo doon sa isang lugar, sa verse 5, na hindi sila tumulong. Merong ding dahilan yun mamaya. So, kung paano mo sila may enable na magtulungan para makamit yung goal. So, sinisiguro nito, they work together in harmony. Napakahirap kasi talaga na magpagawa ka na lahat ay okay. Kasi meron talagang sa isang grupo, meron minsan talaga na, sabihin na lang natin, pasaway. Na minsan, kontra. Na ito na yung magandang plano, pero minsan merong hindi susang-ayon, merong hindi susuporta. So ang ginagawa ng coordination, sinisiguro nito na they work together harmoniously, supporting each other's effort. So susuportahan nila ang bawat isa. Ang layunin nila bilang nagkakaisa, magtagumpay yung planong ginagawa nila. Ito yung pinaka-goal nila. Kinakailangan natin magtagumpay. Ito yung goal nila. Wala silang ibang goal. Kasi kung may ibang goal doon na gagawin natin ito para ako yung maging sikat, siguro masisira yung kanilang plano. So nasusundan. So dahil sa coordination, na-lesser nito yung conflicts at saka dispute. So nakita natin dito yung kalagahan ng coordination na ginawa ni Nehemiah. Kasi nga, nabawasan nito, nalimitahan nito yung conflicts at nagkaroon sila ng harmonious work environment ang bawat isa. So mas na-establish nila yung maliwanag yung tungkulin nila, ito yung tungkulin nyo, ito yung responsibilities nyo. Bagamat syempre, minsan, sabi ko nga sa inyo, hindi maiiwasan yung mga conflicts, yung salungatan at hindi pagkakaintindihan. Malaking bagay yung kayo ay nag-uusap-usap para magkaroon ng kaayusan, naayos. Amen po ba? So, dahil sa coordination, nare-reduce dito at nababawasan yung conflict at na-improve yung work dynamics ng bawat isa. Yung work dynamic kasi napakahalaga kung paano nyo, yung ginagawa nyo ng bawat isa ay nagko-combine sa isang magandang kinalalabasan na susundan. Sana na kasi
mahirap i-explain. So nakakatulong din ito para ma-resolve yung conflicts at ma-maintain yung positive relationship natin sa ating kapwa. Na, alam niyo po, napakahirap ma-maintain yung positive relationship sa ating kapwa, especially marami tayong mga ideas na hindi nagkakatugma-tugma. May kanya-kanya tayong mga gustong gawin, may kanya-kanya tayong gustong ano. Pero kung iisa yung layunin natin, halimbawa kung sa church, ang layunin natin para mapapurihan ng Panginoon, para makapaglingkod sa Panginoon sa palagi ko, hindi magiging mahirap kung iisa ang ating goal para tayo ay makapagbigay ng papuri sa Panginoon. Pero kung ang goal mo ay iba, doon talaga magkakaroon ng problema na susundan. So, dahil sa coordination, nagkaroon sila ng good relationship sa bawat isa. Alam niyo po bakit? Dahil sa koordinasyon, sa pagtutulungan nila, nabuo yung magandang samahan nila at ugnayan sa bawat isa. So nagkaroon ng mutual understanding. So hindi sila nagpagalingan, hindi sila nagpataasan. Bagkus, na-build nila yung trust at saka respect. At dahil doon, na-improve yung kanilang samahan. Talagang nagturingin sila na hindi iba. Di ba ganun din naman sa gawain sa Panginoon na kung tayo talaga ang goal natin ay mapasaya ang Panginoon, di ba? Hindi naman sarili natin iniisip natin, kundi bawat isa sa atin na nagtuturingan na bilang magkakapatid sa Panginoon. Kasi parang ang hirap naman na ikaw ay gumagawa, tapos hindi mo kasundo o hindi mo yung kasama mo sa trabaho, especially sa trabaho, di ba? Napakahirap pong magtrabaho kung yung kasama mo ay hindi mo kasundo. Sabi nga sa Bible hindi ka po pwedeng maglakad ng magkasama na hindi kayo nagkakasundo. May verse sa Bible nun Ang hirap maglakad na magkasama kayo, pero hindi kayo nagkakasundo, pero wala kayong ibang choice kundi magsama. Ay, ba't hindi na kayo magkasundo para magkasama kayo nag-i-enjoy, maglakad? Di po ba? So, parang yun lang ang gusto kong i-dive dito. So, dahil maganda at maayos yung pamumuno ni Nehemiah, masiglang-masigla sila sa kanilang paggawa. At ito yung isang susi kung bakit napaayos nila maganda yung kanilang proyekto. So siguro ang matututunan natin dito kung tayo ay naglilingkod sa Panginoon at ang goal naman natin ay siya ay mapasaya, di mag-coordinate na tayo sa bawat isa. Okay ba yun? Okay. Alam niyo po itong chapter 3, dito na tayo sa ating topic. Kasi ang hirap. So, tatapos. Hindi natin ito mamadaliin. Okay, ako rin hindi nagmamadali. Kasi ang hirap magmadali. So, alam niyo po itong chapter 3, dito tayo kay chapter 3. Mapakahalaga ng coordination So, itong si Eliasib, sa chapter 3 verse 1, unang binagat dito si Eliasib. Ito yung high priest na siya yung unang worker na gumawa nung unang pader at saka muog. So, kasama niya rito yung mga iba pang priest na kasama niya. So, itong si Eliasib the priest, ang nanguna sa paggawa nila, leading by example. Alam niyo po, kung ikaw ay isang leader, kung ikaw ay isang namumuno, others are looking hard at you. Kung ikaw ay namumuno, talagang marami ang nakatingin sa'yo. Kaya nga, marami ang magpapalo sa yung example. Kaya nga, kung leader ka at ikaw ay pabagal-bagal sa paggawa, ikaw ay papatay-patay sa pagkilos mo, huwag kang umasa o umasa ka na ganun din ang gagawin ng mga sumusunod sa'yo. Bakit mahalaga na si Eliasib, the priest, yung inuna ritong pangalan? Kasi nga, sabi ko nga sa inyo kanina, kung ikaw ay isang leader na full of discouragement ka, full of doubt ka, they will also follow you. Kung ikaw ay, kung tayo, sabi ko nga sa inyo, lahat naman tayo ay leader. Lahat tayo bilang mananampalataya, tayo ay leader ng bawat isa sa ating tahanan, sa ating kaibigan, sa ating pamilya. At kung ikaw ay isang Kristiyano at ikaw ay isang Kristiyanong puro puro problematic, puro walang pag-asa, huwag kang umasa na yung mga nakakakilala sa iyo o pinangungunahan mo, o halimbawa kung ikaw ay tatay, wala kang ka-faith sa buhay, huwag kang umasa na yung asawa mo at anak mo, magkakaroon din ng faith sa Panginoon. Parang gano'n lang kasimple. Pero dahil nga si Eliasib, sabi ko nga sa inyo kanina, dahil si Eliasib yung unang binanggit na leader dito, kasi nga, the rest of the chapter, puno ito ng mga pangalan ng mga tao na nag-follow doon sa kanyang example. Siguro itong si Eliasib, talagang masigasig siya na nanguna sa paggawa ng muog at pader ng Jerusalem. Siguro kung sa sipag at sipag ng pag-uusapan,
Hindi sa yung typical workers na nag-work lang sa from 8 to 5 na susundan. Kasi tayo, pag nagtatrabaho ka, di ba, nagmamadali tayo, makababit yung, dapat eksaktong 8, wag tayo lumagpas kasi late tayo. Kapag late tayo, magkakaroon tayo ng penalty. Tapos pag naka-late, pag naka-bandikla ka na o nakapag-time in ka na ng 8, mabagal na ulit ang lakad mo. Ay, di ba? Bago ka makapag-time in, di ba? Natatandaan ko pa dati, pag timing kami, yung fingerprint, para siguradong yung ganun, biometric. Pag nakaganon ka na ng before 8, at nakapag-in ka na, bago ka mag-8, kasi takbo-takbo ko pa, di ba? Talagang bilibit mo yung oras na huwag ka mali. Pagkatapos mag-8, nakapag-timing ka na, bagal na kayo ng lakad mo, pupunta ka pa ng CR, pupunta ka pa ng pupunta ka pa ng kantin. Yung sa paggawa doon, di ba? Kasi dapat, bago mag-8, makapag-in ka na. Pagkatapos mag-in, dahan-dahan ka na, pupunta ka pa sa kantin, pupunta ka pa sa CR, tapos bago ka pa pumunta doon sa workplace mo. Alam niyo po, kung ganito siguro ng klase si Eliasib, hindi siya yung unang pangalang nilagay dito. Kasi na-imagine ko, para si Eliasib the priest, yung malagay dito, ganun siya kasipag na hindi lang sa regular workers na nagtrabaho lang from 8 to 5. So pinakita niya yung kasigasigan niya rito. At ako naniniwala, walang Kristiyano manggagawa na papatay-patay sa trabaho. Meron bang Kristiyano rito na patay-patay? Ako kasi naniniwala, kasi kung isang Kristiyano, kagagawin mo ng maayos yung gawain mo na biyan pa doon sa in-expect ng amo mo. Di ba? Kasi kung ikaw ay isang Kristiyanong nabubuhay ka lang ng 8 to 5, tapos dinadaya mo pa yung amo mo, nakakalungkot naman kasi hindi mo naunawaan yung tunay na kalagahan ng paggawa na hindi ka naglilingkod sa tao kundi sa Diyos ka naglilingkod. Kaya nga itong si Eliasib, they follow yung example niya sa kanyang ginagawa. Sabi pa nga, pagkatapos niyang gumawa, they consecrated it. Nabasa niyo ba sa chapter 3? Basahin ko na lang po. Sabi rito sa chapter 1, ang punong siserdoteng si Eliasib at ang mga kasamahan niyang siserdote ang gumawa ng pintuan ng tupa. Nilagyan nila ito ng pinto at itinilaga. So bakit mahalaga na ang unang ginawa nila matapos nang maipagawa yon ay itinalaga nila sa Panginoon. They consecrated it. Alam niyo po, ang idea sa likod ng consecration is to recognize something as special, set apart from God's glory and service. Itong mga gates na ginawa nila ito especially para sa Panginoon. Tapos, alam ni Nehemiah at saka ni Eliasib na nais ng Diyos na lahat ng bagay ay set apart exclusively para sa Kanya, including the city and the gates. So, anong connection nito sa atin? Alam niyo po, dahil sa simula ng gawain nila, especially, sinet apart, kinonsentrate nila ito para sa Panginoon. Sinet apart nila para sa Diyos. Kung baka ba, yung unang ginawa nila, itinilaga nila para sa Diyos, parang sinasabi lang nila, Panginoon, itong trabahong ito ay para sa iyo. Ito ay special na gawain. Ito ay special naming paglilingkod para sa iyo. Itong proyektong ito ay ginagawa namin para sa iyo, Panginoon. Ito yung kalagahan ng ginawa nila. Bakit inilagay pa rito na they consecrated it? Sa unang paggawa nila, yung unang natapos nila, itinalagan nila ito sa Panginoon. Alam niyo po, marahil, ito yung sikreto ng kanilang katagumpayan sa kanilang ginagawa. To do everything as if doing it for the Lord. At ito yung nakakalungkot sa maraming mga Kristiyano ngayon. Gumagawa tayo. Kasi minsan dahil sa galing natin, sa kakayahan natin, kung baka ba lahat ng ginagawa na lang natin, parang na lang we do it dahil kailangan. Pero mapapansin nyo, ano sabi ng Colossians chapter 3 verse 17? And whatever you do in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to the God the Father through Him. So, ibig lang sabihin dito, alam niyo po, ito yung madalas guilty rin ako rito. Minsan, hindi na natin nakukuhang ipag-praise sa Panginoon yung ginagawa natin at minsan yung mga plano natin. Kasi nga, meron tayong kakayahan, meron tayong mga resources na minsan, umaasa na tayo doon na hindi na natin itinatalaga para sa Panginoon. Hindi po ba? Kahit sa mga project natin minsan, nakakalimutan nating ibigay sa Panginoon, italaga sa Panginoon. At ito yung kalagahan sa ginawa nila Eliasib. Kasi kinonsecrate nila iyon para sa Panginoon. At madalas, di po ba, sa deed natin, o kaya sa ginagawa natin, hindi natin pinaparangalan ang Panginoon. Kaya doon tayo nagkakaroon ng pagkukulang. So, minsan nga,
sige, sabihin natin, itinatalaga natin sa Panginoon. Pero ang nakakalungkot, hindi naman tayo nag-give thanks sa Panginoon. Kasi nagrereklamo na tayo doon sa mga ginagawa natin, nanunumbat pa tayo sa Panginoon. Kasi sabi ng Colossians chapter 3 verse 17, and whatever you do in word or deed, do all in the name of the Lord Jesus, giving thanks. So ang nagkakalungkot, naitalaga nga natin sa Panginoon yung word natin at saka deeds natin, pero ang nakakalungkot, bumawi naman tayo doon sa reklamo, bumawi naman tayo doon sa panunumbat sa Panginoon. Buti nga, nagsiserve pa ako sa Panginoon. Diba? Minsan ganun pa tayo sa Panginoon. So, ito yung nakakalungkot minsan. So, sabi ng iba pang talata, hindi natin ito verse by verse pag-aaralan. Sabi ng verse chapter 5, may maganda kasi ako nakita rito sa chapter 5. Sabi dito, pansinin natin yung mga taga-Tekoa. Sabi ng Nehemiah chapter 3 verse 5, ginuhitan ko ito kanina. Ang karugtong ng Moog ay ginawa ng mga taga-Tekoa. Ngunit ang mga pangunahing Israelita ay hindi sumunod sa mga namamahala sa paggawain. So, pansinin nyo, lahat ng parte ng Moog, lahat ng parte ng wall ay ginagawa, nakikibahagi yung mga tao. Pero, hindi lahat. Kasi, yung mga maharlika, kasi yung mga pangunahing Israelito, ito yung mga maharlika, ito yung mga mayayaman that time. Sila yung mga, siguro, may mga famous, mga may pera. Kasi nga, sabi nga, bagamat they above the work, hindi sila sumali o jumoin sa paggawa. Sabi nga, literally, hindi sila nag-submit, so they would not bend their head. Sabi nga rin, so they would not bend their necks to do what the Lord wanted them to do. So yung real issue dito, yung totoong dahilan kung bakit ayaw nilang mag-submit sa pinapagawa sa kanila ng Diyos. Kasi maaring sa isip nila, meron silang sariling, may sarili silang plano kung paano, hindi sila sang-ayon sa plano ni Nehemiah. Naku, mahirap yung planong ginagawa ni Nehemiah, meron akong mas magandang plano, mas madali. Di ba, minsan ganun tayo, di ba? Bakit hindi tayo sumusuporta doon sa, halimbawa, sa isang leader? Kasi mas magaling ako dyan.